Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bonard. Taong 1996, probinsya ng San Carlos. Nang mga panahong ito, 18 taong gulang na si Bonard. Mag-aaral siya ng isang kilalang kolehiyong paaralan sa Dumaguete. Sa isang buwan, isang beses lang siyang umuwi ng San Carlos. Si Bonard ay matalino, mabait at mahilig tumuklas ng mga bagay-bagay. Kaya ang kinuhang kurso nito ay partikular sa history. Mausisa, matanong, mapagmasid at pinag-aaralang maigi ang mga bagay na mula pa sa sinaunang panahon o mga antik kung tawagin. Kung sino ang gumawa, kultura, kasaysayan at kailan ito ginawa. Manang-mana sa ama na yumao na isang treasure hunter. Nga pala, ang bahay ni Bonard ay malapit sa lungsod ng San Carlos. Isang malaking bahay na namana ng magulang mula pa sa lolo at lola. 2 palapag. Tipikal na isang ancestral house. Kita ang buong itsura na hindi disenyong Pinoy. Ang buong baba ay sala. Hapagkainan at naroon na rin ang banyo at kusina. Habang ang itaas naman, may 4 na malalaking kwarto at sobrang sikip na hallway. Ang kasama niya sa bahay ay ang Mama Eva at kapatid na mas matanda ng 5 taon na si Darling. Masasabing angat ang kanilang pamumuhay. Makikita naman kung papaano sila kumilos at makisama. Sobrang profesional pero hindi mapagmataas. Noong huling Sabado ng buwan ng Enero, umuwi si Bonard galing Dumaguete. Gabi na ng mga sandaling yun na makarating siya ng San Carlos. Dumaan muna sa parke dahil namiss na niyang gumala sa lugar. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatawid niya ng kalsada ay nahagip siya ng rumaragasang sasakyan. Tumilapon ang binata na tila manikang nagpagulong-gulong sa gilid ng gutter. Marami ang nakakita at sinigawan ng nakabangga. Ngunit dali-dali itong umalis. Hayop na driver na yun ah. Hit and run ang peste. Sana karmahin kang hayop ka. Ay dali. Dalhin natin sa ospital. Buhay pa yan. Huwag muna. Kailangan may otoridad ang makalam at mag-imbestiga. Anong imbestiga? Mamamatay siya kapag hindi natin nadala sa pagamutan. Pinsan, tulungan mo ako. Ito ang boses na narinig ni Bonard bago ito tuluyang nawala ng malay. Madilim ang bahaging yon kaya hindi nakuha ang plate number ng sasakyan. Nangingisay na si Bonard at halos dead on arrival na ito nang makarating sa ospital. Nagtamo ng injury si Bonard sa ulo at bali sa magkabilang kamay. Sa kabutihang palad, nakaligtas naman ito. Ngunit dumanas ng 1 linggong koma ang binata bago nagkaroon ng ulirat. Oh anak, kamusta? Tanong ni Mama Eva sa anak. Gabi na ng mga sandaling yon at kita ang saya sa mukha ng ina. Mama, anong nangyari sa akin po? Bakit ako narito? Aray! Ang sakit ng ulo ko. Tugon ni Bonard. Ngunit naudlot ito nang pisili ng mama niya ang kamay. Sinabihan siya nitong huwag gumalaw at manatiling nakahiga lamang. Ipinaliwanag ni Mama Eva ang mga nangyari sa kanya. Hanggang sa naalala niyang nabangga ito ng isang pick-up. Umiyak nang umiyak si Bonard. Sinasabing mabuti na lamang ay nabuhay pa ito.
Biglang nagsalita si Bonard na labis na ipinagtataka ni Mama Eva. Anay, sino po yung kasama ninyo? Wika ni Bonard. Anong kasama, anak? Wala naman akong kasama, tayo lang dalawa sa loob ng kwarto. Pribado ang silid na ito. Tugon ni Mama Eva. Napakunot naman ng mukha ni Bonard. May kasama talaga ang ina. Isang matanda at isang bata na may benda sa dibdib. Sinabi pa ni Bonard kung saan ito nakapwesto at dito na napaiyak si Mama Eva. Ang iniisip ng ina. Naapektuhan ang utak ni Bonard kaya kung ano-ano na ang nakikita. Tinawag niya ang nurse at pinasuri si Bonard. Nakita naman niya ang nurse. Nagtanong ito kung masakit ba ang ulo ng binata. Hindi naman na po. Mama, may kasama tayong iba dito. Mga pasyente din po ba yan? Muling wika ni Bonard. Pati ang nurse ay nagulat. Tumingin pa ito sa paligid at sinabing wala siyang kasama maliban sa kanilang dalawa ng ina. Hanggang sa nawala na ito sa paningin. Kaya inisip na lamang na baka guni-guni lamang ang nakita. Isang buwang nanatili si Bonard sa ospital bago pa ito ma-discharge sa pagamutan. Pero bago pa man nangyari yun, sa loob ng isang buwan, araw-araw niyang nakikita yung matanda at yung bata. Nakaramdam na ng kakaiba si Bonard. Dahil batid niyang kaluluwa ang mga nakikita. Pero sa tuwing sasabihin niya ito sa ina, sinasagot lang siya nito na baka epekto lamang ng pagkakadisgrasya. Kaya nakakaranas siya ng halonisasyon. Matapos makalabas sa ospital, dumaan pa ito ng ilang buwang medikasyon. Nag-aalala na si Mama Eva sa naging kalagayan ni Bonard. Ngunit maayos naman itong magsalita at hindi nawala ng hilig sa istorya. Matalino pa rin at kalmado. Ang problema nga lang, bigla na lamang itong nagrereklamo na may nakikita siyang iba't ibang elemento. Maliban sa mga kaluluwa, may sinasabi din si Bonard patungkol sa mga lamang lupa. Matapos na medikasyon, hindi gumagaling si Bonard. Kaya pinayuhan ng isang kaibigan ang ina na baka totoo ang mga nakikita ni Bonard at hindi parte ng halonisasyon. Ipatingin ang binata sa isang espiritista. Ayun na nga ang nangyari. Dinala ang binata ng ina sa isang pari. Hindi lamang ito basta pari, dahil exorcist din ito. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Father Julius. Bonard iho, dito ba sa lugar na ito, may nakikita ka din? Tanong ni Father Julius. Nang mga sandaling yun, nasa likod sila ng bahay ng pari. Dito sinubok si Bonard kung may makikita ba ito sa lugar. Tumango naman si Bonard at nagwika. Opo, Father. Isang babaeng buntis at duguan. May maitim na tao at nakakatakot yung mukha sa gawing yun. Doon sa sirang sasakyan, sa gilid ng puno ng mangga. Tugon ni Bonard. Kita ang panlalaki ng mga mata ni Father Julius. Didiretsohin na kita, Mrs. Eva. Hindi nagsisinungaling ang anak niyo. Dahil ang babaeng buntis na yan ay sumunod sa akin matapos kong itaboy sa isang bahay na benindisyonan ko. At totoo na may nakatirang elemento dyan sa tambakan ng bakal. Pagpapaliwanag ni Father Julius. Oh, Father. Nakakakilabot naman po kung totoo ang nakikita niya dito. Totoo din ang nakikita niya sa bahay namin.
Binabalot daw ito ng napakaraming elemento. Naku naman no. Paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Tanong ni Mama Eva. Oo, totoo, Mrs. Eva. Totoo ang mga kaluluwa at mga elemento. At doon naman sa kung papaano siya nagkaroon ng ganitong kakayahan. Madali lang ipaliwanag. Pero ang mahirap ay kung maniniwala ka ba. Ganito. Kapag ang isang tao ay naranasan ng mamatay at nabuhay itong muli, malaki ang posibilidad na nakapasok na siya sa espiritual na dimensyon. Bali nakakasalamuhan na niya ang mga kaluluwang ligaw, elemento maski ang mga demonyo. Ito yung sandaling nakoma siya. Kaya kapag bumalik siya sa realidad, dala-dala na niya ang kakayahang makakita ng hindi natin kayang ipaliwanag. Masasabi kong mga 30% sa mga pasyente at isa na dito ang anak mo. Maski ako hindi ko nakikita ang mga nakikita niya. Pero ramdam ko ang mga elemento sa lugar. Ito lamang ang maipapayo ko, iho. Delikado kapag nabuksan na ang ikatlong mata mo. Ang iba gustong gusto ang katangiang ito pero malalagay ang buhay mo sa panganib. Bakit? Pababati mo kasi ang kanilang atensyon at siguradong gagambalain kanila. Kaya iwasan mong titigan ng mga nakikita mo ha. Hayaan mo lang. Kapag hindi mo natiis, umalis ka na lang sa lugar at magdasal. Nga pala iho, may manggagamot akong kilala. Biyasa siya at nasa bukid lang ng San Carlos. Kapag may naganap sa binata maliban sa nakikita niyang kakaiba, puntahan niyo ang manggagamot. Pangalan niya Amboy. Wika ni Father Julius. Matapos yun ay nagpaalam na ang pari dahil may okasyon pa itong pupuntahan. Samantalang si Bonard naman, matapos marinig ang mga sinabi ng pari ay tila nabuhusan ng malamig na tubig. Tanggap naman niya sana kung may depekto lamang ito sa pag-iisip. Kaso lang wala pala. Lahat ng nakikita niya ay totoo. Habang si Mama Eva naman, maiyak-iyak na ito habang nakatitig kay Bonard. Gumuhit sa imahinasyon kung gaano nakakatakot ang mga nakikita ni Bonard sa tahanan. Nang tuluyang nakauwi, hindi nila pinaalam ito sa kapatid ni Bonard na si Darling. Sinabihan lang na halonisasyon upang hindi matakot at baka lumayas ng tahanan. Habang si Bonard naman, limitado na ang mga kinikilos. Ayaw na niyang magpunta sa ibang parte ng bahay kung saan niya nakikita ang mga nilalang. Tila isang bangungot. Ayon kay Bonard, mas mabuti na lang na mabaliw siya kesa isiping totoo ang lahat ng nakikita. Tumigil na sa pag-aaral ang binata. Hindi na ito halos makausap at kamuntikan pang magpakamatay. Mabuti na lamang nasa gipa ni Mama Eva nang minsan na itong naghahanda ng lubid para magpatiwakal. Lumipas ang ilang buwan. Nasanay din si Bonard. Sa katunayan kahit sa pagtulog, kapag may tumatabi sa kanyang elemento ay deadman na lang ito. Kung iisipin sobrang nakakatakot. At kapag nananalamin, hinahayaan niya lang ang nakikita niyang refleksyon sa likod. Lahat din ng nakikita ay hindi na niya sinasabi kay Mama Eva. Nang sa ganon, hindi na ito matakot. Pinilit ni Bonard na magbalik sa normalang buhay. Nakakalabas na ito ng tahanan. Kung saan palagay niya may makikita siya ay hindi na siya dito lumilingon. Pero sa lahat ng mga nakikita, isa dito ang nakatawag pansin sa binata. Ito ay noong papunta siya sa bahay ng kababata upang bisitahin at imbitahan sa kanyang 19 na kaarawan.
Anak ito ng kanilang katiwala, dati na tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. Sa bukid ang bahay nito, kaya kinakailangan ni Bonard na sumakay ng habal-habal. Takip silim na ng mga sandaling yun. Pinaplano ni Bonard na doon na lamang magpaumaga sa bahay ng kababata at bukas na uuwi. Nang makababa siya sa daan papasok sa lugar ng kababata, halos sumabog ang ulo sa takot nang makakita ng napakaitim na nilalang. Sing-itim ito ng uling at pansing-pansin ang mga maputing mga mata nitong nanlilisik. Nasa gilid lamang ito ng daanan. Napayuko si Bonard. Binaling ang atensyon sa daan at diretsyong naglakad papunta sa bahay nila Jojo. Pero tila sinusundan siya ng itim na nilalang. Iginilid niya ang mga mata sa kakahuyan. Sumabay ito sa kanya ng lakad. Sobrang nagtataka naman si Bonard dahil rinig niya ang apak nito sa lupa. Tila hindi kaluluwa kung hindi tao lamang. Huminto at binata at lakas loob niyang tinignan ng nilalang. Huminto din ito at kita sa mukha na tila sobrang nagtataka. Hanggang sa lumapit ito sa kanya. Dito na naaninag ni Bonard ang buong itsura ng nilalang. Bukod sa maitim, may mahaba pala itong buhok, matutulis na mga kuko at ngipin. Naku, ano ba to? Totoo ba yung nakikita ko? Ba't nakasahid sa lupa yung mga paa? Tsaka, parang buhay talaga. Wika ni Bonard sa sarili. Nakikita mo ko. Anong meron sa'yo? Anong balak mo sa lugar na ito? Wika ng elemento na siyang kinagulat ni Bonard. Ito pa lamang ang unang beses siyang makausap ang isang kakaibang bagay sa lahat ng mga nakikita. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Wika ni Bonard. Ngunit hindi na tumugon pa ang nilalang. Sa halip bigla na lamang itong lumundag sa kakahuyan at naglaho. Hindi naman nakagalaw si Bonard. Tinatanong pa rin ng sarili kung anong nilalang nga ba ang nakita. Mga ilang minuto pa itong nanatili sa lugar. Inantay niya muling magpakita ang nilalang pero hindi na ito lumitaw. Napabuntong hininga si Bonard. Dumiretso na ito sa bahay ng kababata niyang si Jojo. Hindi na niya kwinento pa ang naranasan ng makarating sa tahanan. Alam niyang hindi din maniniwala ang pamilya ni Jojo. Subalit bigla siyang tinawag ng tatay ni Jojo sa likod ng tahanan. Pinuntahan naman ito ng binata at inusisa kung ano ang sadya. Ngunit nagulat siya nang magwika ito ng, Tinambangan ka ng aswang kanina. Napadaan ako eh. Nakita ko mismo yung paglapit niya sa'yo. Wika ng tatay ni Jojo. Hindi na nakapagsalita pa ang binata. Aswang pala ang nakita kanina at napansin din pala ito ng ama ng kaibigan. Muli namang nagsalita ang tatay ni Jojo. Ayon dito, matagal nang gumagala ang aswang sa lugar. Minsan niya itong nakita ng may inaaswang na isang matandang may sakit. Ang pinagtataka niya, nang makita ni Bonard ang nilalang ay tila kalmado lang ang binata. Hindi man lamang ito nakaramdam ng takot at hindi tumakbo. Ano bang meron ka dong, Bonard? Mukhang napakatapang mo ah. Tanong ng ama ng kaibigan. Nakita niyo po pala? Ganito kasi. Bukas po yung ikatlong mata ko at halos lahat ng nakikita ko nabibilang sa kabilang dimensyon. Inakala ko nga po kanina yung nakita ko din nabibilang doon eh. Pero buhay na tao pala.
Aswang po pala yung tawag doon. Ang pangit pala ng itsura, no? Wika ni Bonard. Ngunit kita sa mukha nito ang pagkabalisa. Matagal na naming tunutugis yung aswang na yan. Kanina ko palang uli nakita ng lapitan ka. Siguradong makakatulong ka, iho, na tuntunin ang bahay nito. Wika ng ama ni Jojo. Kagad namang umiling ang binata dahil natatakot siya sa nilalang. Ayaw din niya na makialam sa anumang bagay na kakaiba. Ito ay base na rin sa payo ng pari sa kanya na umiwas na lamang dahil malalagay lang sa panganib ang buhay. Napatango na lamang ang tatay ni Jojo. Sa bagay, tama naman ang sinasabi mo. Pero ang katangian na meron ka, bihira sa mga tao. Kung ang tawag mo dito ay malas, pero sa iba yan ay biyaya. Sige dong ha, pasensya na sa abala. Wika ng tatay ni Jojo. Naisip ni Bonard noon, totoo ang mga sinasabi ng tatay ni Jojo. Biyaya talaga kung tutuusin, pero doon lamang sa mga taong malakas ang loob at merong kaalaman. Sa pagkakataong yun, unti-unti namang nagkakaroon ng interes si Bonard sa mga nilalang. Matapos ang karawan, pinuntahan niya ang bahay ng manggagamot. Ito yung sinabi ng pari na makakatulong kay Bonard. Ang pangalan nito ay Amboy. Inakala pa ng binata na isang matanda. Ngunit nang makita niya ay halos ting edad lamang pala ni Father Julius. Nasabi na pala sa'yo ng kumpare ko ang patungkol sa akin. Halika nga at pahawak ng palad mo. Wika ni Amboy. Nang mga sandaling yun ay nasa kamalig sila ng bahay ng manggagamot. Walang ibang kasama sa tahanan at mag-isa lamang ito. Hanggang sa matapos niyang hawakan ang kamay ni Bonard. Ang sabi ni Amboy, malakas ang ikatlong mata ng binata. Bukas din ang ikatlong mata ko pero hindi ko nakikita ang ibang nakikita mo. Lalo na yung aswang. Malakas ang sabulag ng aswang pero nagagawa mo silang makita. Alam mo dong, kulang lang ng tapang at kaalaman makakaya mo ng itaboy o kontrahin ang lahat ng mga nakikita mo. Yun bang hindi nila kayang malapitan ka? Habang tingin lang, sabi ko na nga ba, matatakot ka. Nakikita ko sa mga mata mo. May ibibigay ako sa iyong mga orasyon, pangontra at pangdepensa. O ito, huwag mong wawalain at lagi mong magagamit yan. Wika ni Amboy. Inabot nito ang isang pahina ng notebook na may mga kakaibang salita. Ito pa lamang ang unang beses makabasa ni Bonard ng orasyon. Bago umuwi, pinabaunan pa siya nito ng rebultong maliit at figura ng Santo Niño. Gawa ito sa kahoy na sinukuan. Para sa naman po ito? Tsaka bakit niyo binibigay sa akin? Tanong ng binata. Para sa iyo. Para sa lahat ng mga nakikita mo. Para hindi ka lapitan. Kargado ng dasal ang mga yan. Pati na din yung mga katagang makikita mo sa pahinang binigay ko sa iyo. Ako lang ang gumawa niyan dong. At huwag mo ding wawalain ha. Dagdag ni Amboy. Naguguluhan man ng mga sandaling ito si Bonard. Pero tinanggap niya ang bagay. Mainit-init pa ito nang madampi sa palad. Nang makauwi sa tahanan, lahat ng mga kataga ay kanyang kinabisado. Sinusubukan niya rin itong banggitin kapag may nakikitang elemento.
at nawawala na lang itong bigla. Dito na napagtanto ng binata na totoo ang mga sinasabi ni Amboy. Kaya naman inaral niya ang lahat ng iyon. Tinaboy niya ang mga elemento sa tahanan. Tila baliw kung titignan si Bonard. Pupunta ito sa isang banda at bigla na lamang nagsasalita. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti na niyang pinapasok ang mundo ng manggagamot. Hanggang sa isang araw, may kapitbahay silang sinugod sa ospital. Batang babae. Nag-hysterical ito at kung ano-ano ang sinasabi. Tila sinasapian ngunit iniisip ng magulang na baka sumpong ng epilepsy dahil naninigas ang panga at bumubula ang bibig. Baliwala namang kay Bonard ang nangyari. Ngunit namatay ang bata. Kasunod nito ay may sinumpong muli. Kapatid naman ng batang babaeng namatay. Nasa edad 9 na yung lalaki. Kaparehong sitwasyon sinugod din sa ospital. Pero ng mga sandaling yun, kinutuba na si Bonard na pakana ito ng mga elemento. Pinuntahan niya ang bata sa ospital. Naroon sa tabi nito yung mga magulang at kita sa mukha ang matinding pag-aalala. Maniwala man kayo sa hindi, nanlaki ang mga mata ni Bonard nang mapansin niyang tila may kakaiba sa ilalim ng kama ng pasyente. Sinilip niya ito at halos sumabog ang ulo sa gulat. Isang napakapangit na elemento. May sungay at mabalahibo. Isa pala itong uri ng demonyo. Hindi siya nagpahalata sa magulang ng bata. May dala siya noong pagkain at inabot niya sa magulang. Kilala naman siya ng mga ito dahil kaibigan niyo ng kanyang mama Eva. Ay dong maraming salamat ha. Ito ang anak namin. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa kanila. May problema kami sa genetics ng asawa ko. Ito ang resulta. Ang mga anak namin ay nagkakasakit. Natatakot kami na baka hindi niya din kayanin. Katulad ng nangyari sa anak naming babae. Wika ng ina ng bata. Ngunit diretso namang sumagot si Bonard. Mali po kayo ng pinuntahang pagamutan. Wala pong sakit ang anak nyo. Ginagambala sila ng elemento at maaaring gustong kunin ang buhay at kaluluwa nila. Wika ni Bonard. Hindi nakasagot ang mga magulang ng bata. Nagkatitigan nito at kapwa makikita sa muka ang labis na pagtataka. Nag-usal si Bonard sa harapan ng bata at maniwala man kayo sa hindi. Biglang dumilat ang mga mata nito. Tila natutulog lang. Nagtanong pa ang bata kung saan nilagay ng nanay ang mga laruan nilang magkapatid. Hinahanap nila ang mga ito hanggang sa napadpad sa atik. Mukhang may kalaruan mga anak niyo, ma'am. Nasa bahay niyo po nakatira. Sigurado po kung ito yung nakita ko kanina sa ilalim ng kama ng bata. Wika ni Bonard. Ang pangalan pala ng mga magulang ng bata ay Andres at Sandra. Hindi nakapagsalita si Aling Sandra. Tinitigan lang nito ang anak na maayos na ang kalagayan. Ilang sandali lang. Umalis na si Bonard. Pero sinundan siya ni Andres. Ang sabi nito, magpapatulong sa kanya upang lutasin ang problema nila sa inaakalang kakaibang sakit ng anak. Naniniwala ako sa iyo, Bonard. Dahil kakaiba na talaga ang bahay namin dati pa. Noong bata pa ako nakakita din ako ng nilalang eh. Teka, ngayon ko lang nalaman na isang manggagamot ka pala. Sobrang tahimik mo kasi at hindi halos lumalabas ng bahay ayon sa mama Eva mo eh. Wika naman ni Mang Andres. Naku, hindi ho ako manggagamot.
Tsaka ang nangyari sa akin ay mahabang storya eh. Pero tutulungan ko po kayo. Ang anak niyo po, pansamantalang maayos ang kalagayan. Huwag niyo po muna siyang iuwi sa bahay niyo ha. Titignan ko kung ano pang meron doon. Gagawin ko ang lahat para matulungan ko kayo. Pero huwag niyo sana ipagsabi ha. Lalo na sana kay Mama Eva. Tugon ni Bonard. Napatango naman si Andres. Sinabing uuwi siya bukas ng umaga at aantayin ang binata sa kanilang tahanan. Hindi na sumagot pa si Bonard. Ngumiti lang ito at tuluyan ng umalis ng ospital. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Bonard kay Mama Eva na aalis at meron lang pupuntahan. Ikaw ang bahala nang makagala-gala ka rin. Nga pala, si Father Julius pumarito kahapon. Kasama yung manggagamot na si Amboy ba yun? Ikaw ang sadya. Pero hindi din nagtagal. May sinabi lang na puntahan mo sa linggo ang bahay nung pare. Wika ni Mama Eva. Sige po Mama, alis na po ako ha. Baka hapunin na ako ng uwi. Tugon ni Bonard. Nakasunod lang ang tingin ng ina sa kanya habang nakakunot ang muka. Mga 2 kanto ang layo ng bahay noong pamilyang pupuntahan niya. Malaking tahanan din ito at mas luma pa ang disenyo kumpara sa kanila. Kaagad bumungad sa kanya si Andres. Nasa tarangkahan ito ng bakuran at nakangiti habang nakatitig sa kanyang pagdating. Magandang umaga po Sir Andres. Kamusta po kayo? Yung anak niyo po? Tanong ni Bonard. Maayos naman kahit puyat. Yung anak ko, natutulog at ang sabi ng doktor obserbahan pa daw nila kasi biglang gumaling eh. Maraming salamat sa iyo Bonard. O sige pasok ka, tignan mo ang bahay sa loob at labas. Mungkahi ni Mang Andres. Pagkapasok ng bahay ni Bonard, biglang kumabog ng malakas ang dibdib. Sobrang bigat ng presensya ng buong lugar na tila isang sementeryo. Kung gaano kadami ang nakikita niya sa bahay nila, mas malala pa ang naroon. Dahil sa labas pa lamang, napakarami ng mata ang nakatitig sa kanya. Halo-halo, iba't ibang klase ng elemento. May white lady, bata na putol ang ulo, may mga lamang lupa. Sa kanto naman ng bahay, may isang duwending kulay itim at mga kakaibang nilalang sa likod ng bahay. Tila isang matabang babae na walang mga mata. Sa ngalan ni Kristo, ang dami ng elemento sa bahay na to. Sana kayanin ko. Sir Andres, pwede niyo po ba akong samahan kung saan yung daanan paakyat? Wika ni Bonard. Ayon sa binata, palaisipan ang mga binanggit noong bata. Ang sabi umabot sila sa atik at maaaring doon sila nabati ng masamang elementong nakita niya sa ospital. Sinamahan naman siya ni Mang Andres. Maliit na atik sa ikalawang palapag ng bahay at naroon nakatambak ang mga lumang gamit. May mabigat ding presensya sa loob. Ngunit wala itong nakikitang kakaibang nilalang. Hanggang sa pagtingala ni Bonard, maniwala man kayo sa hindi, nasa siling nakadikit ang elementong nakita niya sa ospital. Para itong gagamba at sobrang bangis ng itsura habang nakatitig sa binata. Sir Andres, buwaba po muna kayo. Ako na lang po muna dito at isara niya po yung pinto. Mungkahi ni Bonard. Dali-dali naman itong ginawa ni Andres.
Dinukot ng binata ang Santo Niño na gawa sa sinukuan at nag-usal. Dinuro niya ng kamay ang nilalang. Pinapaalis niya ito sa tahanan. Subalit nagalit ito sa halip na matakot. Hanggang sa nagsalita ang demonyo. Umieko ito sa buong atik pero hindi niya maintindihan. Sabay lundag sa sahig. Biglang lumapit sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Nagsasalita pa rin ang elemento. Ngunit hindi makuha ni Bonard ang sinasabi nito. Hanggang sa, "Demonyo ka, kung anong nais mong iparating sa akin. Wala akong pake basta lumayas ka sa bahay na to." Wika ni Bonard. Muli itong nag-usal at maniwala man kayo sa hindi. Dinampi ni Bonard ang Santo Niño sa noo ng demonyo. Bigla itong nagwala sa sahig at rinig sa buong bahay ang pagkalabog ng nilalang. Panay sigaw naman sa kanya si Andres kung anong nangyayari sa itaas. Ngunit hindi nagsasalita si Bonard. Muli siyang nagbanggit ng mga usal at lalapitan niya muli sana ang demonyo. Ngunit biglang nawala. Kasabay nito ang biglaang pag-aan ng pakiramdam sa loob ng bahay. "Ay, salamat. Lumayas na din. Nakakatakot yung itsura ng isang yun." Wika ni Bonard sa sarili. Sabay tawag kay Mang Andres na pagbuksan na siya ng pinto. Pagkalabas ng bahay, nang makita siya ng mga nilalang, isa-isa itong biglang naglaho. Natakot ang mga ito kay Bonard. Yung bumalot na kakaibang presensya sa lugar ay napalitan ng sariwang hangin at payapang paligid. Sir Andres, wala na po. Lumayas na yung mga nakatira dito. Pati na yung pumatay sa isang anak nyo, wala na rin. Padasalan nyo na lang po yung bahay at pabendisyonan para hindi na makabalik yung mga yon." Mungkahi ni Bonard. Nagpasalamat naman ito sa kanya at sinabihan siyang kung ano ang hihilingin niyang kapalit sa ginawa. Ibibigay nito maski gaano kalaking halaga. Hindi po. Hindi ko kailangan ng anumang halaga. Wala po akong ideya dyan eh. Sapat na po yung mapangiti ko kayo at maibalik ang saya sa pamilya nyo. Sige po aalis na ako at pwede nyo nang iuwi yung anak nyo. Magsimba po kayo palagi at huwag mag-aaway sa bahay. Ito po kasi yung tumatawag sa negatibong elemento eh. Dapat masaya, mahalin ang isa't isa. At higit sa lahat, manalig po tayo sa Diyos. Yun lang po ang gamot sa ganitong sitwasyon. Wika ni Bonard. Hindi naman nakakibupa si Mang Andres. Lumuha na lamang ang mga mata habang tumatango. Alam ni Bonard kung bakit nagkakaroon ng masamang elemento sa isang tahanan. Kagaya ng nasabi sa ating kwento, mahilig siya sa history kaya inalam niya ang partikular na mga elemento. Kapag ang isang bahay, luma man o hindi, tipikal man o nakakatakot, parehong presensya lang ayon sa kanya kung ang mga naninirahan ay walang karahasang nangyari. Walang elementong titira. Lalo na yung hindi depress ang bahay. Palaging masaya ang nakatirang pamilya. Kahit paman may namatay na sa bahay at ilang dekada na itong hindi natitirahan, basta ang tumira dito ay masayang pamilya. Walang titirang masamang elemento sa tahanan. Lalayas ang mga masamang elemento sa bahay dahil ayaw nito ng ingay lalo't laging bukang bibig ang salita ng Diyos. Balik tayo sa kwento. Dumating ang araw ng linggo. Hapon ng mga sandaling yun. Pinuntahan ni Bonard ang bahay ni Father Julius. Nagtanong naman kagad ang binata kung ano ba ang sadya nito sa kanya. Ang sabi ng pari,
Hinahanap siya ni Amboy. Ito ay dahil may nagrereklamo sa kanya na isang pamilya. Inaaswang tuwing gabi at sinusubukang puntahan ni Amboy ang bahay. Ngunit hindi niya mahuli-huli yung aswang. Ang sabi sa akin ni Amboy, kilala ka daw ng pamilyang ito eh. Nagpatulong ang ama ng pamilya pero tumanggi ka daw. Dagdag ni Father Julius. Nanlaki ang mga mata ni Bonard dahil alam niya kung sino ang pamilyang ito. Mismong pamilya ni Jojo na kababata niya. Ganun po ba? Tinanggihan ko po noong una kasi, di ba, ayaw niyo akong makialam sa mga elemento. Di bali na nga lang, pupuntahan ko na lang po. Tugon ni Bonard. Magsasalita pa sana si Father Julius pero kagad nang umalis ang binata at kita sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Pinuntahan niya ang bahay nila Jojo. Nakita niya ang kababatang nagpapastol ng kambing habang ang tatay nito ay nasa bukana ng bakuran. Naglalagay ng mga bagakay na matutulis. "O Bonard, naparito ka." "Tay, si Bonard po nandito." Wika ni Jojo sabay tawag sa tatay. "O Dong, halika muna at mainit dyan. Dito ka sa loob, pasok ka." Wika ng tatay ni Jojo. Diretso namang sinabi kagad ni Bonard ang pinunta niya sa lugar. "Kayo na po pala ang ginagambala ng aswang. Ano po bang nangyari?" Tanong ni Bonard. Nakakaistorbo na kasi. Palaging nangaharang sa daan. Kaya ayun, hinarang din namin ng kaibigan ko. Hinamon ko pa nga eh. Nataga ko pa nga. Hindi ko alam na babalikan pala ako. Binabato pa yung bubungan namin. Tapos yung kambing. 2 na yung napatay. Ulo na lang ang itinira. Kaya noong isang gabi, hindi na ako nakatiis, lumabas na ako ng bahay. Kaso akala ko nag-iisa lang. 2 pala o 3 ata yun. Kamuntikan pa akong maabutan kung hindi lang ako nakakilos kagad. Tapos si Amboy naman, nagpatulong kami sa kanya pero wala ding nagawa. Nalaman kong magkakilala pala kayo. Mamaya babalik din yun dito." Pagpapaliwanag ng tatay ni Jojo. "Sige po, aantayin ko na lang po siya. Tsaka yung sinasabi niyong tumulong po ako, gagawin ko na po ngayon." Tugon ni Bonard. Napatango na lang ang ama ni Jojo at lumabas na ng bahay para ipagpatuloy ang ginagawa. Inasikaso naman siya ng nanay ng kababata at pinaghanda ng makakain. Takip-silim na nang dumating si Amboy. Nagulat pa ito nang makita si Bonard. At ang sabi, mas magiging madali kapag tutulong ang binata. "Diyan ka sa kakahuyan. Diyan ako inabangan ng aswang. Pero matinik. Akalain mo ba namang hindi ko alam na nakadaan na pala? Sobrang lakas ng sabulag. 3 ang lahat ng yon at isa ay parang bata pa. Narito pa nga ako noong nilapa ang hayop nilang alaga. Wala akong nagawa dahil sobrang bibilis at mapanlinlang." Dagdag ni Amboy. Nagplano sila sa kung anong gagawin. Ayon sa manggagamot, si Bonard ang mag-aabang at magsasaboy ng abo sa nilalang. Kapag nakita niya itong malapit, nagtanong naman ng binata kung para saan ang abo. Ayon kay Mang Amboy, isa ito sa mabisang pambasag ng sabulag. Si Bonard lamang ang makakakita dito. Ngunit walang panlaban si Bonard sa aswang kaya sabuyan niya lamang ito ng abo. "O bakit tila nakunot yang mukha mo? Yun lang naman ang gagawin mo dong Bonard?" Tanong ni Amboy.
Kung sunggabang ko na lang kaya kaysa sabuyan pa para hindi na umabot sa punto na magkagulo. May posibilidad kasi na makatakas din kapag nasa buyan na ng abo eh. Tugon ni Bonard. Abay, matapang ka na talaga, Bonard. Gusto mo ba talaga? Sa bagay, tama ang sinasabi mo. Dahil kapag nabasag na ang sabulag ng aswang, posibleng aalis na ito sa lugar at hindi pa rin natin mahuhuli. Bueno, ikaw ang magdala ng bolo ko. Ako ang aabang sa likod kapag tumakas. Magmamasid muna tayo sa kilos nito. Alam na nilang pabalik-balik ako sa lugar kaya posibleng ibahin nila ang galawan. Tugon ni Mang Amboy. Ayun na nga ang nangyari. Magkahiwalay ng pwesto si Bonard at Amboy. Nasa may bandang daanan si Amboy habang si Bonard naman. Nasa umay ito sa gilid ng masukal na kakawian. Nakaupo lamang ang binata habang kinakapa niya sa bulsa ang Santo Niño na gawa sa sinukuan. Mga 2 oras din si Bonard sa lugar. Nakaramdam ito ng pagkabagot, lalo pat napakaraming lamok sa lugar. Ilang sandali pa, nakita niyang nagtatakbuhan sa likod ng bahay sila Jojo. Pumasok ito sa loob at nakita ni Bonard ang maitim na nilalang na biglang dumaan sa likod ng bahay. Sinipat niya ang kinaroroonan ni Amboy. Nakatingin lamang ito sa kanya habang nakaangat ang kamay. Pagkababa nito, doon pa lamang kumilos si Bonard. Marahan siyang naglakad papunta sa bahay at pinagmasdan ang direksyon kung saan pumunta ang aswang. Gayon din si Amboy. Umabante na ng lakad at nakatitig lamang kay Bonard. Hanggang sa nakita ng binata ang nilalang. Nasa ilalim ito ng puno ng kakao. Nakadapa at nakatitig kay Amboy. Ilang di pa na lamang ang layo nito sa kanya. Walang pag-aatubiling lumundag si Bonard kasabay ng paghataw ng bolo. Rinig sa buong lugar ang pag-atungal ng aswang. Gumapang ito sa lupa at kita ang labis na pagkagulat. Tinamaan ito ni Bonard sa hita kaya hirap itong makatayo. Nagsigawan naman sa loob ng bahay. Habang ang tatay ni Jojo ay lumabas na habang may bitbit ng itak. Huli ka! Ang ilap mo ah! Akala mo siguro hindi ka matitimbog. Nasa na ang mga kasama mo? Tanong ni Amboy. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayo. Tugon ng aswang. Abay, nagagawa mo pang magbanta. Sa kalagayan mong yan. Imbis na kaawaan ka, mas lalong pinapainit mo pa ang ulo namin. Muling wika ni Amboy. Kaibigan, natural na maistorbo ang mga naninirahan sa lugar na ito sa ginagawa nyo. Malaya naman kayong gawin ang gusto nyo eh. Pero sa bukid lang, huwag sa matahaw at binabagat nyo pa. Ngayon sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Tanong ni Bonard. Hindi naman kami namiminsala. Napapadaan lang din kami at hindi nang babagat. Hinamon nyo kami kaya nabati ang atensyon namin. Lalo pat tinagha ang kapatid ko. Tugon ng aswang. Nagpakilala ito sa pangalang Arthur. Nagmamakaawa itong wag siyang papatayin at hindi na muling manggagambala pa sa lugar. Ngunit sinabi ni Amboy na hindi mapagkakatiwalaan ng aswang. Kaya patayin na lamang ito. Wag na lang po siguro. Pamilyado din po sila. Ito na lang. Ipakilala mo sa amin kung sino-sino pa ang kasama mo. At eksaktong lugar kung saan kayo nakatira. Huwag kang mag-alala. Kami lang ang makakaalam nito. Wala nang iba. Maaari ba yon? Mungkahi ni Bonard.
Umiyak ang aswang at ilang sandali lang ay nagbago ito ng anyo. Mula sa napakapangit na elemento, naging itsurang tao at nakahubot-hubad. Ipinalam nito na 3 sa miyembro ng kanilang pamilya ay aswang. Ang kapatid niya ay bata pa. Ang tatay nila pati si Arthur. Sinabi din ang buong detalye kung saan ito nakatira. Nang mga sandaling yun, rinig ng tatay ni Jojo ang napag-usapan. Humingi ito ng dispensa sa inaakalang binabagat siya at pagtaga nito sa kapatid. Nga pala, yung inaaswang na may sakit na matanda at buntes, kayong napagbibintangan na. Kayo ba ang salarin doon? Tanong ng tatay ni Jojo. Hindi po. Hindi kami ang umaaswang doon. Narinig din naman namin ang balitang yung kaya nga gumagala kami sa lugar upang tugisin yung nangaaswang. Kami po yung palagi na pagbibintangan Samantalang namumuhay lang kami ng payapa. Tugon ng aswang. Dagdag pa nito. Noong magkita si Bonard at ng tatay ng aswang, nakaramdam daw ito ng banta sa binata. Ngunit hindi sinaktan si Bonard, sa halip ay hinayaan lang ito. Ibig sabihin lang, wala silang masamang intensyon sa lugar. Maliban na lamang noong hinamon sila ng tatay ni Jojo at nataga pa ang kapatid na bunso. Nagkatitigan si Bonard at Amboy. Sinabi ng albularyong maaaring tama ang sinasabi ng aswang. Dahil kung hindi, makikipagpatayan na ito ngayon at hindi sasabihin ang bahay kung saan sila nakatira. Ilang sandali lang pinaalis na nila ang aswang. Nagbilin pa ito ng salita. Ayon dito, kung sakaling gumalaman sila sa lugar ay wag na lamang intindihin dahil hindi sila titigil hanggat hindi natutugis ang ibang lahi ng aswang na siyang may sala sa buntis na napabalita, maging yung matandang namatay. Napaisip noon si Bonard na tulungan na ang aswang upang mas mapadali ang gagawing pagtugis sa ibang lahi. Sinabi niya ang naging desisyon kay Mang Amboy, ngunit tumanggi ang manggagamot. Mahirap nga silang kalabanin dahil napakailap. Paano pa kaya ang tinutugis nila? Pero sa bagay, tama ka naman. Hayaan mong pag-isipan ko muna ito. Nga pala, dahil na rin nabanggit mo, madalas na kitang bibisitahin sa bahay nyo para palakasin ka dong. Malaki ang responsibilidad mong gagampanan sa mga tao. Wika ni Mang Amboy. Matapos ang lahat ng yun, ilang linggo ding wala nang gumagambala sa bahay nila Jojo. May nasisibatan ang tatay nito na aswang paminsan-minsan sa kahawian, pero nagpapakita sa kanya. Ito yung pamilya ng aswang na tumutugis sa ibang lahi. Habang tumatakbo ang panahon, kasabay nito ang pag-aaral ni Bonard ng iba pang kaalaman. Madalas na rin silang nagkikita ni Mang Amboy at Father Julius. Hanggang sa isang araw may sinabi si Mang Amboy kay Bonard. Dumalaw sa kanya ang mga aswang at sinabing napatay na nila ang salarin sa pag-aswang sa buntis at matanda. Kung ganun, hindi na pala kailangan ng tulong ko Labis-labis pa naman yung paghahanda ko. Wika ni Bonard. Hayaan mo, may paggagamitan ka din namang iba niyan. Magantay ka lang at darating din ang panahon. Malaki ang may aambag mo sa mga katulad namin. Malaki ang gampanin mo sa mga tao. Tugon ni Mang Amboy. Makalipas ang ilang taon, naging ganap na manggagamot na si Bonard. Kasabay nito nakagraduate din siya sa kolehiyo. Pinagsabay niya ang kaalamang agham, historya at karunungan sa espiritual.
Ilan na ring tao ang natulungan ni Bonard. Naging biyasa na din siya kung papaano lumaban sa mga mangkukulam. Magkasabay na Latin, salita ng Diyos at sobrang lalakas ng bisa kapag siya ang bumanggit. Palagi din itong isinasama ni Father Julius sa kung saan man may pupuntahan itong bahay para bendisyonan. Sobrang nalunod na sa pagkahilig si Bonard sa mga kakaibang bagay. Kung iisipin, sobrang lalim na ng kanyang kaalaman. Ito ay dahil lamang sa hindi inaasahang aksidente na nagbukas ng kanyang ikatlong mata. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento ng ating bidang si Bonard. Kakaiba ang kanyang karanasan sa iba. Mula sa pagiging ordinaryong tao, namatay at muling nabuhay. Ngunit na naig pa din ang kabutihan sa kanya. Naging manggagamot ito. Nawa ay tularan natin ang kanyang kwento. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.